ating lahat. Ako po si Junella Bianca Diaguilar at ito po ang aking Day 206 Devotion para sa ating 365 Daily Devotion pinamagatang gaano kabigat ang ating mga kasalanan. At ang topic natin ngayon ay penal substitution. Sabi po dito yung concept na penal substitution is the biblical view that Christ in His death bore the penalty of God's justice for our sins as our substitute. The word penal points to the legal punishment for sin, and substitution means Christ took our place. At the cross, Jesus absorbed the wrath we deserve, satisfying divine justice and securing our forgiveness. He was treated as a sinner so that we could be treated as righteous. This is not a cold legal transaction, but a blazing center of God's love and holiness, where mercy and justice meet perfectly in the suffering Savior. At ang Bible verse pa rin maragpuan sa 1 Peter chapter 2 verse 24. He Himself bore our sins in His body on the cross, so that we might die to sins and live for righteousness. By His wounds you have been healed. Sa Tagalog po, dinala niya sa kanyang sariling katawan ang ating mga kasalanan sa ibabaw ng kahoy upang tayo na namatay sa kasalanan ay maging buhay sa katuwiran, at dahil sa kanyang sugat tayo ay gumaling. At ang teachings natin ngayon ay number 1. Our sins require God's punishment. Pero yung punishment naman po, syempre fair punishment siya, kasi ang ating Panginoon, syempre lagi natatak namin sa ating isipan na pag may nagawa tayong mali o kasalanan sa kapwa natin, diba, may kalakip na punishment yun sa ating Panginoon, diba, kasi para sa inyong punishment, para maututo tayo mga tao, kasi kung gagawa tayo ng kasalanan tapos walang punishment, walang silbi yung edi masasanay tayo sa gano'n na pwede palang gumawa ng masama kasi wala namang mangyayaring hindi maganda, diba? Kaya maganda na may punishment tayo galing sa ating Panginoon para ma-remind tayo na hindi tama yung ginagawa natin at para hindi natin ulitin yun. And number 2 po, our sins were punished in the body of Christ. Ito po, yung kasalanan natin mismo talaga nilipat, inako ng ating Panginoon, dinala niya sa kanyang katawan, diba? Yung pinako siya sa krus yun, parang dahil sa kagustuhan natin ng ating Panginoon na maligtas tayo at mamuhay tayo ng mamuhay tayo na sabi ngayon, diba, ay maging buhay sa katuwiran, at dahil sa kanyang sugat kayo ay gumaling. Dinala niya sa kanyang sariling katawan ng ating mga kasalanan sa ibabaw ng apoy upang tayo ay namatay sa kasalanan. Diba, parang inabsorb niya talaga yung kasalanan na dapat para sa atin. Kaya ganun na lamang na tayo kaya kailangan talaga may punishment sa bawat kasalanan, kasi diba hindi biro yung dinanas ng ating Panginoon na pinako siya sa cross dahil sa ating kasalanan ay hindi naman niya ginawa. And number 3 po, our sins were forgiven when we were justified. Ito po, yung ating Panginoon, yung kasalanan natin na patawad na tayo natin Panginoon. Lahat tayo pinatawad, pinawalang sala tayo dahil sa kabutihan at sa pag-ibig ng ating Panginoon. And application naman po, paano ito ma-apply sa ating buhay. Number 1, lament over our sins and follow Jesus. Ito pa, yung lament po ito, magdadala mahati tayo sa kasalanan natin, nagsisisi tayo, nagsisusoro tayo sa ating Panginoon, humihingi tayo ng tawa, diba? Maganda na, nagaganda. Pagkatapos natin yun, syempre, humingi tayo, magdala mahati tayo sa kasalanan natin. Kalakip nun yung pagsunod na sa ating Panginoon, kasi diba pinatawad niya na tayo sa, ayun yung pasasalamat tayo sa Kanya na sumunod sa Kanya. And number 2 po, live free from sin just as we have been set free. Ito po, mamuhay tayo sa mundo na malinis, na walang kasalanan, katulad na lang din na ng ating Panginoon sa pagtubos, sa pagbibigay ng kalayaan, sa pagtutubos na galing sa kasalanan.
And number 3 po, lastly, love Jesus who has loved us to the fullest po. Yung pag-ibig na binigay sa atin, dapat ganun din natin siya ibigin. Kailangan pantayan din natin yung pag-ibig na binigay na pinadamay sa atin, di ba? Hindi siya nagdabag, hindi siya naging selfish sa pag-ibig, kundi ibinahagi niya sa atin at pinakita niya mismo. Parang binuhos niya lahat para sa atin. Dapat ganun din tayo sa kanya at talagang sumunod tayo. And yan lamang po ang aking devotion ngayong araw. Sana po matutunan kayo at huwag mo kalimutan na i-share sa ating mga mahal sa buhay, and God bless po sa ating lahat.